Pare, naniniwala ka ba sa kasabihang nasa dugo lang yan? Yung mga talento, mga bisyo, pati na raw mga sakit. Sa pamilya namin, may isang bagay na nasa dugo raw, pero walang gustong pag-usapan. Ang tawag lang nila, sakit sa isip. Ganun daw ang lolo ko nung mga huling taon niya. Naging makakalimutin, mainitin ng ulo, at kakaiba. Ako si Miguel, 28 anyos, isang graphic designer na binibugbog ng deadlines at ng traffic sa Maynila. Nung namatay si Lolo, wala siyang ipinamana sa akin kundi isang lumang baul na gawa sa Nara. Mabigat. Amoy luma. Ayon kay Mama, lahat daw ng importanteng gamit ni Lolo nandoon sa loob. Pag-uwi ko sa apartment ko sa Santa Cruz, binuksan ko agad. Ang laman, mga lumang damit na amoy naftalina, mga libro na kinain na ng anay at sa ilalim ng lahat, isang maliit na sisidlan na balot sa pilus. Pagbukas ko, laman nito ay isang lumang salamin, hand mirror. Ang frame gawa sa pilak manangingitim na may disenyong mga dahon at ahas na magkakapulupot. Maganda, pero nakakakilabot. Tinitigan ko ang refleksyon ko. Isang pagod na Miguel na may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata. Normal. Pero habang nakatitig ako, bigla akong nakaramdam ng pagkahilo, isang mabilis na pag-ikot ng paligid. Napapikit ako. Pagdilat ko, hawak ko pa rin ang salamin. Pero may nagbago. Yung tasa ng kape na nasa kanan ko kanina, ngayon ay nasa kaliwa na. At may isang biskwit na may kagat na sa tabi nito. Imposible. Ilang segundo lang akong pumikit. Napagod lang siguro, sabi ko sa sarili ko. Binalik ko ang salamin sa baol at sinubukan kong kalimutan ang nangyari. Yun ang una kong pagkawala. Ang unang beses na nawalan ako ng ilang segundo sa buhay ko. Hindi ko alam, simula pa lang pala yun. Ang baol ni Lolo ay hindi lang naglalaman ng mga gamit niya. Naglalaman din ito ng sakit niya. At ngayon, ipinasa na niya sa akin. Ang mga pagkawala ay naging mas madalas at mas mahaba. Nung una, mga segundo lang. Tapos, minuto. Hanggang sa isang araw, umabot na ng oras. Nagigising na lang ako sa isang lugar na hindi ko maaalala kung paano ako napunta. Isang beses, nagising ako habang naglalakad sa kahabaan ng avenida. Basang-basa ng pawis na may hawak na isang supot ng siopaw. Hindi ko paborito ang siopaw. Ang huling naaalala ko, nasa apartamento ako nagde-design ng logo. Paano ako nakarating doon? Nagsimula akong matakot sa sarili ko. Anong ginagawa ko sa mga oras na nawawala ako? Saan ako nagpupunta? Ang girlfriend kong si Jen, napansin din niya. Miguel, ang galing mo kanina sa meeting, sabi niya isang araw. Hindi ko alam na marunong ka palang mag-negotiate ng ganon. Yung kliyente, sunod-sunuran sa'yo. Kumunot ang noo ko. Anong meeting? Ang alam ko, nagpresenta ko ng design, tinanggihan, tapos umuwi na ako. Yung pagkatapos ng presentation, sabi ni Jen, bumalik ka, sinabi mo may bago kang offer. Ang confident mo. Medyo nakakatakot nga eh. Parang hindi ikaw. Hindi ako yun, dahil ang naaalala ko lang ay ang pagkabigo. Pero may isang parte ng araw na yon na blanko. Isang parte kung saan may ibang ako
na pumasok at inayos ang lahat. Nagsimula akong mag-iwan ng mga ebidensya, mga resibo sa bulsa ko para sa mga kapihan na hindi ko pinuntahan, mga libro sa bag ko na hindi ko binili. Isang beses, may isang panyo ng babae sa bulsa ko na may burda ng letrang S. Sino si S? Anong ginawa ko? Para akong isang detektibe sa isang crime scene kung saan ako mismo ang suspect at biktima. Bawat pagkawala, isang bagong misteryo, at sa bawat bagong ebidensya, mas lalo kong nararamdaman na hindi ako nag-iisa sa sarili kong katawan. May kasama ako, isang estranghero na ginagamit ang mukha ko, ang boses ko, ang mga kamay ko, at wala akong magawa para pigilan siya. Naging obsesyon ko ang baul. Gabi-gabi, binubuksan ko ito, hinahalungkat ang mga gamit ni Lolo, naghahanap ng kahit anong pwedeng magbigay ng sagot. At gabi-gabi, lagi akong bumabalik sa iisang bagay, ang lumang salamin na may silver na frame. May kakaibang bigat ito, may kakaibang lamig, at may kakaibang hatak. Isang gabi, pagod na pagod ako. Halos hindi na ako natutulog. Umupo ako sa sahig at tinitigan ko na naman ang refleksyon ko sa salamin. Ang Miguel sa salamin ay mukhang mas pagod, mas gusot, mas miserable kaysa sa akin. Habang nakatitig ako, kumurap ako. Normal. Pero sa isang kisap mata, bago pa man bumalik ang talukap ng mga mata ko, nakita ko ang refleksyon ko, hindi kumurap kasabay ko. Nanatili siyang nakadilat, nakatitig ng diretsyo sa akin. Isang segundo lang yun, isang segundong hindi pag-sync ng realidad at ng salamin. Pero para sa akin, ang isang segundong yun ay isang kawalang hanggan. Napabitaw ako sa salamin, nahulog ito sa sahig na may malakas na kalabog, buti na lang at hindi nabasag. Guni-guni lang, sabi ko ng malakas, naninginig, kulit-kulit lang ng mata. Pagod ka lang, Miguel. Pinilit kong paniwalain ang sarili ko, pinilit kong maghanap ng lohikal na paliwanag, pero deep inside, alam ko ang nakita ko. Yung titig ng refleksyon ko nung segundong yun, hindi titig ng pagod. Titig ito ng isang taong nagmamasid, isang taong mapanuri. At may bahid ng inis, na para bang nahuli ko siya sa isang bagay na hindi ko dapat makita. Hindi na ako natulog nung gabing yon. Bawat salamin sa apartment, sa banyo, sa aparador, tinakpan ko ng kumot. Ayoko nang makita ang sarili ko dahil hindi na ako sigurado kung ako pa ba talaga ang nakikita ko. Nagsimula ang isang bagong uri ng takot. Ang takot na baka sa susunod na pagkorrupt ko, hindi na lang isang segundo ang pagitan namin. Baka sa susunod, kapag ako pumikit, siya naman ang didilat at hindi na pipikit pa. Hindi na ako mapakali. Alam kong ang sagot, kung mayroon man, ay nasa loob ng baul. Pero kahit anong halungkat ko, wala akong makita kundi mga lumang gamit. Isang gabi, sa sobrang frustrasyon, binuhat ko ang baul at itinagilid. May nahulog na mga alikabok, mga lumang papel at isang maliit na susi. Pero may narinig din akong isang tunog. Isang tunog ng kahoy na kumakaskas sa kahoy. May false bottom pala ang baol. Ginamit ko ang isang kutsilyo para buksan ito. At sa ilalim, sa isang sekretong compartment, may isang maliit na kwaderno. Balat nito ay luma at marupok na. Pagbukas ko,
sulat kamay ni Lolo, isang journal. Ang mga unang entry, normal, tungkol sa panahon, sa bukid, sa mga anak niya. Pero habang lumilipas ang mga taon, nag-iiba ang tono. Nawawala na naman ako kanina, 3 oras. Sabi ni Elena, nagpunta raw kami sa bayan. Wala akong maalala. May boses sa isip ko. Matalino siya. Malupit. Sinasabi niya na mahina ako. Nakita ko na naman siya sa salamin. Gumiti siya. Ako, hindi. Parang binabasa ko ang sarili kong kwento. Ang mga pagkawawala, ang boses, ang refleksyon, nararanasan din niya. At may pangalan siyang ibinigay dito. Ang kambal kaluluwa. Sabi ng mga matatanda, isang sumpa sa ating angkan. Isinilang na iisa ang katawan, pero 2 ang espiritu. Isang mahina, isang malakas. At sa pagtanda, nag-aagawan sila. Kung sino ang manalo, siya ang matitira. Sa mga huling pahina, puro na lang takot ang nakasulat. Hindi na siya tumatago. Gusto na niyang lumabas. Gusto na niyang maging ako. Tinatago ko ang salamin. Ito ang kanyang bintana. Ito ang kanyang pinto. Sinusubukan kong labanan. Pero mas malakas siya. Mas matalino. Mas buhay ka sa akin. Paano ko lalabanan ang sarili ko? Ang pinakahuling entry, isang pangungusap lang na isinulat ng pabaluktot at nanginginig. Hindi na ako si Antonio. Isinara ko ang journal. Ang kamay ko hindi na nanginginig, nanlalamig na. Hindi ito sakit sa isip o kung sakit man, isang sakit na may pangalan. Isang sakit na may kasaysayan. Isang pamanahing sumpa. At ang lolo, hindi siya natalo dahil sa katandaan. Natalo siya sa isang digmaan. Isang digmaan na ngayon, ako naman ang kailangang lumaban. Ang journal ni Lolo ang nagbago sa lahat. Ang dating mga piraso ng takot na nagkalat sa isip ko, ngayon ay nabuo na. Mayroon na akong kalaban. At ang kalaban ko ay ako. Ang pagkawala ay hindi na lang isang blankong espasyo. Nagsimula na akong magkaroon ng mga flash. Mga pira-pirasong alaala na hindi sa akin. Isang imahe ng pagtawa sa isang babaeng hindi ko kilala. Ang pakiramdam ng pagsuntok sa isang pader. Ang lasa ng alak na hindi ko naman iniinom. At ang boses. Ang boses na binabanggit ni Lolo sa journal, nagsimula na siyang magsalita sa akin. Hindi siya isang boses na naririnig ko sa tenga ko. Nasa loob siya ng isip ko. Isang internal monologue na hindi sa akin. Malakas, puno ng kumpiyansa at malupit. Kapag nagkakamali ako sa trabaho, naririnig ko siya. Mahina. Ganyan ka na lang ba talaga? Kapag nag-aalangan akong kausapin ng boss ko para humingi ng raise, naririnig ko siya. Duwag. Ibigay mo sa akin ng manibela, ako ang kakausap. Kapag naglalambing si Jen at gusto ko siyang yakapin, naririnig ko siya. Nakakasawa. Isang paulit-ulit na drama. Para siyang kritiko na nakatira sa utak ko. Pinupuna ang lahat ng kilos ko, minamaliit ang lahat ng desisyon ko, at unti-unti sinusubukan niyang impluwensyahan ako. Minsan nag-aaway kami. Sa isip ko lang, nagtatalo kami. Iwanan mo na si Jen, sabi niya isang araw.
Pabigat lang yan sa'yo. Mahal ko siya, sagot ko sa isip ko. Hindi yan pagmamahal, yan ay kahinaan, sagot niya. Kailangan mo ng isang taong kaya kang sabayan, hindi isang taong kailangan mong alalayan. At ang pinakamasaklap ay kapag pagod na ako, kapag bagsak na ang depensa ko, dun siya sumusubok na pumalit. Nararamdaman ko, isang pakiramdam na parang may umaagaw sa manibela ng katawan ko. Nanginginig ang mga kamay ko, nanlalamig ang pawis ko, pinipigilan ko siya ng buong lakas. Ang digmaan ay hindi na lang sa salamin o sa mga nawawalang oras. Ang digmaan nasa loob na ng bunggo ko. Dalawang kaluluwa sa isang katawan, isang labang na walang pwedeng manalo. Dahil kung sino man ang matalo, ako pa rin yun. Ang alam ko tungkol sa kambal ko ay base sa journal ni Lolo at sa boses sa isip ko. Siya ay malupit, matalino, ambisyoso at walang puso. Siya ang anino ko. Lahat ng mga madidilim na parte ko na itinatago ko. Yun ang akala ko. Isang hapon, pag-uwi ko galing trabaho, pagod at talunan na naman sa isang debate sa isip ko, may isang matandang babae na nagtitinda ng sampagita sa kanto na bigla na lang ngumiti sa akin. Salamat ulit, iho. Dahil sa'yo, nakauwi ako ng maaga kahapon. Tumingin ako sa kanya, nagguguluhan. Po, hindi ko po kayo matandaan. Nako, ikaw talaga. Binili mo lahat ng paninda ko kahapon. Sabi mo, para hindi na ako magbilad sa araw. Ibinigay mo pa sa mga bata sa kalye. Napakabuti mong bata. Nanigas ako. Kahapon may 2 oras akong nawala pagkatapos ng tanghalian. Yun siguro yun. Pero bakit? Bakit niya gagawin yun? Hindi ito tugma sa karakter na kilala ko. Ang insidenteng yun ay naulit. Isang beses, isang guard sa isang building ang bumati sa akin. Sir Miguel, salamat po sa tip nyo sa loto kahapon. Muntik nang manalo. Wala akong maalalang pag-uusap. Isang beses naman, isang pulubi ang nagpasalamat dahil binigyan ko raw siya ng 1,000 piso. Sino ang gumagawa nito? Siya ba? Pero bakit? Nagsimula akong magduda. Hindi lang pala 2 ang nag-aagawan sa katawan ko. Baka 3 o higit pa. O baka ang kambal ko ay hindi lang isang simpleng kontrabida. Baka mas komplikado siya. Isang gabi, tinanong ko siya. Sa isip ko, bakit mo ginagawa yun? Yung pagtulong sa mga tao. Matagal bago siya sumagot. Nang sumagot siya, ang boses niya ay hindi manunukso kundi seryoso at malamig. Dahil kailangan nila at dahil kaya ko, hindi tulad mo. May isa pang instance, si Jen.
May problema siya sa pamilya niya. Namatay ang tiyahin niya at kailangan nila ng pera para sa burol. Nahihiya siyang sabihin sa akin. Isang gabi, nawala na naman ako. Pagbalik ng malay ko, nasa harap ako ng laptop. Nakita ko ang isang email confirmation. Nag-transfer ako ng malaking halaga sa account ni Jen. Isang halagang matagal kong pinag-ipunan. Naggalit ako. Pero nang tumawag si Jen, umiiyak sa pasasalamat. Hindi ko alam anong sasabihin ko. Nalilito na ako. Ang kalaban ko minsan tumutulong. Ang anino ko minsan nagbibigay ng liwanag. Mas lalo akong natakot dahil mas madaling kalabanin ang isang purong halimaw. Paano mo lalabanan ang isang kalaban na minsan mas mabuti pa sa'yo? Ang relasyon namin ni Jen ay unti-unting nasisira. Paano ba naman? Isang araw, ako si Miguel na malambing at maunawain. Kinabukasan, ako si Miguel na malamig, hindi nagsasalita at matalas ang mga salita. Hindi niya alam kung sino ang sasalubong sa kanya. Minsan, kahit ako, hindi ko na rin alam. Isang gabi, pag-uwi ko, nakita ko siyang umiiyak sa sala. Dala niya ang mga gamit niya, nakaimpake. "Aalis na ako, Miguel," sabi niya. Ang boses niya, basag. "Bakit? Jen, anong problema?" Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya puno ng sakit at pagkalito. "Hindi na kita kilala," sabi niya. "Kahapon, ang saya-saya natin. Nagplano pa tayo para sa birthday mo. Kaninang umaga tinawagan kita. Ang sabi mo, wag mo akong istorbohin, may mas importante akong ginagawa. Miguel, sino ka ba talaga?" Katahimikan. Anong sasabihin ko? Na hindi ako yun? Na may ibang tao sa loob ko? Tatawanan niya ako. Sasabihin niyang nababaliw na ako. "Jen, pagod lang ako sa trabaho." "Hindi yan pagod," sigaw niya. Iba ka. Minsan kapag tinitingnan mo ako, parang hindi mo ako nakikita. Parang kinikilatis mo lang ako. Parang wala kang pakialam. Pero minsan naman, bigla kang magiging sobrang talino, sobrang charming. Yung Miguel na nakilala ko, simple lang. Itong mga bagong ikaw, hindi ko na maintindihan. Umupo siya. Noong isang linggo, pagpapatuloy niya, tinanong kita kung mahal mo pa ba ako? Ang sagot mo, pag-iisipan ko. "Miguel, sinong nagsasabi ng ganon?" Hindi ako yun. Pero ako rin. Katawan ko, boses ko. Wala na akong pagpipilian. Kung hindi ko sasabihin ng totoo, mawawala siya. At kung sasabihin ko man, baka mawala pa rin siya. Umupo ako sa tabi niya. Nanginginig. "Jen," sabi ko, "may kailangan kang malaman tungkol sa pamilya ko, tungkol sa lola ko, at tungkol sa akin. Hindi ako nag-iisa." Ikinuwento ko lahat. Ang baul, ang salamin, ang journal, ang kambal na kaluluwa. Habang nagsasalita ako, nakatingin lang siya. Hindi ko mabasa ang ekspresyon niya. Takot? Awa? O pag-iisip na kailangan na akong ipasok sa mental hospital? Nang matapos siya, tumayo siya. Lumapit siya sa akin. Akala ko yayakapin niya ako. Pero hinawakan niya lang ang mukha ko. Tinitigan niya ako ng malalim sa mata.
na parang hinahanap niya ako sa likod ng mga ito. Nasaan siya ngayon? Ikaw ba yan, Miguel? O siya? Hindi umalis si Jen, pero hindi rin siya nanatili. Sabi niya, kailangan niya ng oras. Kailangan kong magpagamot. Iminungkahi niya ang isang psychiatrist, pero alam ko, base sa journal ni Lolo, na hindi ito kaya ng siyensya. Sa journal, may binanggit si Lolo na isang albularyo sa Quiapo, isang matandang babae na tumulong sa kanya noong una. Desperado na ako. Lihim akong nagpunta doon isang hapon. Ang lugar niya, isang maliit na pwesto sa ilalim ng tulay, napapaligiran ng mga nagtitinda ng mga anting-anting at mga halamang gamot. Ang albularyo, si Nanay Cedes, ay isang matandang-matanda ng babae na kulubot na ang balat pero matalas ang mga mata. Pinaupo niya ako sa isang maliit na bangko. Hindi ako nagsalita. Tinitigan niya lang ako ng matagal. Pagkatapos, kumuha siya ng isang platito, isang kandila at isang basong tubig. Magsasagawa siya ng tawas. Sinindihan niya ang kandila at pinatak ang tunaw na kandila sa tubig. Habang tumutulo ito, bumubulong siya ng mga salitang hindi ko maintindihan. Ang usok ng kandila, amoy insenso at tuyong dahon. Pagkatapos, tinignan niya ang nabuong hugis ng kandila sa tubig. Matagal siyang tumititig. Pagkatapos, tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang awa sa mga mata niya. Hindi ka sinasapian, iho. Sabi niya sa wakas. Nakahinga ako ng maluwag. Salamat po. Akala ko mas malala pa dyan. Pagputol niya. Ang sapi kayang paalisin. Ang demonyo kayang taboy. Pero ang sayo, hindi. Dahil ang kalaban mo hindi tagalabas. Kasama mo siya mula pa noong isinilang ka. Itinuro niya ang tawas. Tignan mo. Tumingin ako. Ang hugis ng kandila, 2 tao, magkadikit ang likod, isang anino at isang tao. Nag-aagawan kayo, sabi ni Nanay Cedes. Ikaw at ang kakambal mo. Isinilang kayong may iisang katawan, pero 2 ang inyong kaluluwa. Nung mga bata pa kayo, tulog siya. Pero habang lumalaki ka, habang humihina ang loob mo at dumarami ang problema mo, nagigising siya. Lumalakas siya at ngayon, gusto na niyang siya na lang. Paano po ako lalaban? Tanong ko. Hindi ito laban na mapananalunan mo sa suntukan. Kung sino ang mas malakas, siya ang matitira. Kung sino ang mas kailangan ng katawan na to, sa kanya ito mapupunta. Kailangan mong patunayan na mas karapat dapat ka. Umalis ako sa Quiapo na mas lito at mas takot kesa dati. Hindi pala ito isang mananakop. Isa itong kumpetensya. Isang karibal para sa sarili kong buhay. At ang premyo ay ako.
Ang sabi ni Nanay Cedes, kung sino ang mas malakas, siya ang matitira. Pero paano? Siya, ang kambal ko. Kayang gawin ang mga bagay na hindi ko kaya. Mas matalino, mas malakas ang loob, walang takot. Sa isang laban ng purong lakas, talo ako. Alam kong may isang paraan lang para makausap siya ng direkta. Ang salamin ni Lolo. Isang gabi, umupo ako sa sahig ng kwarto ko. Pinatay ko ang lahat ng ilaw. Ang tanging liwanag ay galing sa buwan sa labas ng bintana. Kinuha ko ang salamin mula sa baul at inilagay sa harap ko. Tinitigan ko ang refleksyon ko. Sa dilim, ang mukha ko ay mukha ng isang estranghero. Alam kong nandyan ka, sabi ko sa hangin. Kailangan nating mag-usap. Walang sumagot, pero ramdam ko ang pagbabago sa hangin, ang pagbigat. Hindi na to pwede. Sinisira mo ang buhay ko, ang relasyon ko kay Jen, ang trabaho ko. Isang malamig na boses ang sumagot sa isip ko. Buhay mo o buhay natin. Hindi mo to buhay, katawan ko to. Kung katawan mo to, bakit ako ang nag-aayos ng mga gusot mo? Ako ang kumukuha ng mga kliyente. Ako ang tumutulong sa mga taong hindi mo pinapansin. Ako ang nagbibigay ng pera sa babaeng mahal mo raw pero hindi mo kayang suportahan. Tahimik lang ako. May punto siya. Mahina ka, Miguel. At ang mundong ito, walang lugar para sa mahihina. Kung pababayaan kita, pareho tayong lulubog. Kailangan mo ako. Hindi kita kailangan. Talaga? Kung wala ako, nasaan ka ngayon? Isang talo ng designer na takot sa sarili niyang anino. Ako ang nagbibigay sa'yo ng lakas. Doon ko naisip, hindi ko siya matatalo. Pero baka pwede kaming magkasundo. Anong gusto mo? Tanong ko. Kontrol. Hindi ko ibibigay sa iyo lahat. Hindi ko hinihingi lahat. Hinihingi ko lang ang parte ko. Isang kasunduan. Isang negosyasyon sa pagitan ko at ng sarili ko. Parang akong nababaliw. Pero sa unang pagkakataon, may sense of control ako. Hindi na ako biktima na lang. Isa na akong partido sa isang treaty. Sige, sabi ko, isang kasunduan. May mga patakaran. Ang refleksyon ko sa salamin sa ilalim ng liwanag ng buwan ay dahan-dahang ngumiti. Isang ngiting matagumpay. Isang ngiting alam niyang matagal na niyang hinihintay. Ang kasunduan ay simple lang. Kapag kailangan ng lakas, ng talino, ng tapang, sa mga business meeting, sa mga alanganing sitwasyon, siya ang lalabas. Siya ang haharap. Tatawagin ko siyang M. Kapag naman kailangan ng puso, ng lambing, ng pag-unawa, kasama si Jen, kasama ang pamilya, sa mga tahimik na sandali, ako ang mananatili. Ako si Miguel. Ang pagkawala ay hindi na isang aksidente. Naging isang transisyon na ito. Isang pagpapalit pwesto. Bago ito mangyari, may senyales. Isang bahagyang pagkahilo. Isang malamig na pakiramdam sa batok. Yun ang hudyat. Oras na para magpahinga si Miguel at oras na para magtrabaho si M. Bumalik si Jen. Ikinwento ko sa kanya ang lahat.
sa paraang maiintindihan niya. Hindi ko sinabing kambal kaluluwa. Sinabi kong ito ay isang kondisyon, isang paraan ng isip ko para makayanan ang stress, isang mas malakas na bersyon ng sarili ko na lumalabas kapag kailangan. Sa una, nag-aalangan siya. Pero nang makita niya ang bagong estabilidad sa buhay ko, ang tagumpay sa trabaho, ang bagong kumpiyansa, tinanggap niya. Basta't alam niyang kapag magkasama sila, si Miguel ang kasama niya, hindi si M. Naging magaling kami sa trabaho, kami ni M. Ako sa pagiging malikhain, siya sa pagiging agresibo. Naging numero 1 kaming designer sa kumpanya. Kumikita na kami ng malaki. Ang buhay ay naging maayos pero hindi simple. May mga gabi kapag humaharap ako sa salamin bago matulog, nakikita ko siya. Hindi na siya isang segundong pagkakamali. Nakikita ko siya sa mga mata ko, isang kislap ng talino at panganib na hindi sa akin. Isang gabi, habang nagsisipilyo ako, tinitigan ko ang refleksyon ko. Masaya ka ba? Tanong ko sa isip ko. Ang refleksyon ko ay bumiti, isang ngiting pamilyar, ang ngiti ni M. Sagot niya, masaya tayo. Hindi ko alam kung ito ay paggaling o pagsuko. Hindi ko alam kung nakaligtas ba ako o tuluyan nang nasakop. Ang alam ko lang ay hindi na ako si Miguel lang. Kami na. At ang taong bago sa salamin habang kinakatakutan ko ay ang taong nagligtas din sa akin. Kami ay isang perpektong team. Isang perpektong nilalang, isang perpektong halimaw, at kaming dalawa sabay natitingin sa salamin at mag-iisip kung sino nga ba sa amin ang totoong refleksyon.